Kung linik mo yung video na to, most likely nahihirapan kang kumuha ng clients or nahihirapan kang kumita ng 50,000 to 100,000 a month as a freelance video editor. So in this video, pag-uusapan natin yung tatlong skills na hindi related sa video editing. I'm assuming na marunong na kayo mag-edit at magaling na kayo mag-edit. So pag-uusapan natin ay tatlong skills na kailangan mong matutunan on the business side of things as a creative para mas maging profitable ka. Isa sa common problem ng mga creatives, in general, hindi lang video editors, is masyado silang focus sa craft nila. Masyadong focus sa mga video editors sa pagpapagaling mag-edit. Na nakakalimutan ninyo na negosyo to. Nakakalimutan nyo improve yung business skills ninyo. Number one is to look at yourself as a business and not as a freelancer. Okay, bakit? Kasi pag tinignan mo yung sarili mo bilang negosyo, hindi ka lang magsistick sa isang client. You will find ways to create more money, to create opportunities for yourself. Paano mo gagawin yon? Siyempre, kailangan mo i-market yung sarili mo. Kailangan malaman ng tao na nag-i-exist yung negosyo mo, na nag-i-exist yung service mo as a video editor. And the best way to do that right now is through social media. For context, nag-freelance na ako for almost 2 years. It took me a year to get 200,000 a month. Pero yung journey ko nag-start through content creation. So nung nagsisimula ako mag-edit, gumawa kami ng podcast ng girlfriend ko. At ayun yung pinag-practicean ko ng edit. So naka-post lahat yun. Tapos gumagawa din ako ng sample edit sa mga podcast ng ibang tao. That time, mahilig ako sa NBA sa basketball. So ginawa ko ng edit yung podcast ni DJ Redick. Tapos nag-trending yung video na yon sa social media, specifically TikTok. Tapos doon na nagsimula na mismong clients na yung nagre-reach out sa akin. Hindi ko na kinailangan pang maghanap ng kliyente. I'm not saying na wag kayong mag-outreach or mag-cold DM sa mga businesses. You can do that. I'm just saying that in my experience, mas nadalian akong i-close yung mga taong nag-reach out sa akin kaysa ako yung mag-reach out sa kanila. And that's why kailangan mong gumawa ng content. As a business, that's your best chance to get noticed. At yung social media page mo, ayun na rin yung magsisilbing portfolio mo. So isipin mo na lang kung ikaw yung mag-hire ng video editor, sino pipiliin mo? Yung nagkakaroon ng maraming views sa social media o yung editor na walang kahit anong portfolio. Siyempre, mas tataas yung chance mo na ikaw yung pipiliin ng kliyente. Tandaan ninyo na sa age tayo ng social media. Being the best video editor, hindi na sapat yun. Ang mas kumikita ng malaki is kung sino yung kilalang editor. So kung may establish mo yung negosyo mo or yung sarili mo online na isang expert video editor, kung short form video editor ka or long form, mas makakapag-demand ka ng mataas na rate. Which leads us to number 2. Hindi ka makakapag-demand ng malaking sahod or malaking rate per project kung hindi ka marunong makipag-communicate. And when I say communication, hindi to ChatGPT. Okay? Huwag kayong mag-chat GPT. Do yourself a favor at i-improve ninyo yung communication skills ninyo, lalo na English language. Bakit? Number 1, mas malaki kikitain mo kung ang clients mo ay abroad. Kung mga YouTubers or business owners abroad. Hindi kayo makakapag-work ng maayos, hindi mo kayang i-communicate or express yung sarili mo in the English language. Okay, let's say na understanding naman yung mga tao abroad na hindi kailangan perfect English. Pero, mas magkakaroon ka kasi ng confidence sa sarili mo, sa service na binibigay mo or binibenta mo, kapag kaya mo siya i-communicate ng effectively, di ba? Kung sanay ka mag-English, both written and verbally, mas magiging confident ka sa mga sales call, pag may mga nagtatanong ng services mo, and believe me, mararamdaman ng kliyente yon. Kung magaling ka makipag-usap, mafe-feel nila na alam mo yung ginagawa mo. Kung di ka lumaking nag-i-English, don't give up on yourself. It feels good din sa sarili mo kapag natututo ka ng bagong skill, bagong lengguwahe. It means ini-improve mo yung sarili mo. Be willing to improve yourself, hindi lang sa video editing, but also communication skills. Kasi matutulungan ka talaga niyan. Just like video editing, yung communication skills mo through English, magagamit mo yan habang buhay. Number 2, communication. Number 3, connected din siya. Provide good customer service. Ito napaka-basic lang ng concept na to. Pag maganda kasi yung customer service mo, maganda yung working relationship mo with the client, most likely magiging long-term working relationship siya. Magkakaroon ka ng stable job, magkakaroon ka ng stable income. Bukod pa doon, magiging parte siya ng network mo eh. So kung YouTuber yan or business owner yan, pag may kaibigan niya na naghanap
ng video editor, most likely, kaya ka nilang i-refer. Reply ka sa oras, huwag ka magpasa ng late, gandahan mo yung edit mo. Over time, mabibuild mo yung magagandang habit, tas hindi mo mapapansin, dumadami na lang ng dumadami yung kliyente mo. Kasi naging normal na sa'yo, naging habit mo na yung pagbibigay ng good customer service. At ang mga creators, businessmen, businesswoman, ang priority niyan is to save time. So kung maganda yung edit mo, tapos masaya ka pa katrabaho, 3 to 6 months, magkakaroon ka ng stable income, long-term client, at mas magkakaroon ka ng confidence para maghanap ng bagong client. Kung napapansin nyo, nag-workout ako habang gumagawa ng content. It's because madami akong trabaho kailangan tapusin. This is the most efficient way para makapaggawa ng content na ganito kahaba habang nag-workout ako. So kung may natutunan kayo sa video na ito, please subscribe, like. Gagandahan pa natin sa mga susunod na video.